like that, Charlie Ward! Kahit gaano ka-intense ang laban sa sports, referee ang tagapangalaga ng kapayapaan at tagapagpatupad ng patakaran. Sila ang tanging harang sa pagitan ng dalawang bihasang mamamatay tao. Big right hand, a good night on Reed, and it's up. Minsan nakakalimutan ito ng mga manlalaban at nawawala sila sa kontrol. Kaya napipilitan ng referee na ipagtanggol ang sarili. Se pare que el conflicto no se ha terminado. Ito ang mga oras na ang mga referee ay tumitigil bilang tagapamagitan at nagiging pinakamalalakas na mandirigma sa arena. Si Conor McGregor ay nasangkot na sa maraming kontrobersya sa paglipas ng mga taon. Isang kilalang halimbawa nito ay nangyari noong 2017. Sa Bellator 187 sa Dublin, Ireland, dumating si Conor McGregor para suportahan ang kasamahan niyang si Charlie Ward. Pero hindi lang talaga siya pang manonood. Hey. Oh, nice knee. Final seconds of the round. Big swing and a miss. Oh, my goodness! It's all over! Kakatapos lang ni Ward na i-knockout si John Redmond sa unang round, isang malinis na panalo na dapat sana'y nagtapos sa isang handshake at selebrasyon. Sa halip, si McGregor na tila nakalimutang wala siya sa loob ng hawla, binaliwala ang seguridad at tumalon sa oktagon para magdiwang ng todo bago pa opisyal na itigil ni referee Mark Goddard ang laban. Like that, Charlie Ward! He was cut, he was hurt, and man, he uncorked a shot that dropped Redmond. Ang pagpasok sa hawla habang hindi pa opisyal natapos, ang laban ay labag na labag sa mga patakaran, sinikap ni Goddard ibalik ang kaayusan. Pero si Conor, na pinapalakas ng adrenalina at posibleng iniisip na hindi siya sakop ng mga patakaran bilang isang international na superstar, hindi niya papayagan na utusan siya ng referee. Seconds left to go in the round. And look who's in to celebrate with him. The notorious one! Wow, Conor McGregor trying to go at the referee. I don't know what's going on here. Who's the bodyguard now? But Conor McGregor going after the ref. I didn't see any problem with that stop. Hindi umatras ang veteranong referee at hinarap si McGregor ng harapan. Dumating ang security para paghiwalayin sila, nagwala ang mga taga-Islandia, ngunit hindi sa tamang dahilan. Nagsorry si McGregor pero malinaw pa rin ang mensahe. Kahit sikat sa mixed martial arts, hindi kayang takutin ng referee na alam ang autoridad niya. Buti na lang hindi sinuntok ni McGregor ang referee, pero hindi natin masasabi ito sa susunod na manlalaban. Noong Abril 26, 2014 sa isang amateur lightweight na laban sa United Kingdom, no knockout ni Natias Frederick si Ahmad Aswad at tumalon siya sa ibabaw nito nang makita niyang walang malay si Aswad. Tumalon ang referee na si Leon Roberts para itigil ang laban. Pero tumanggi si Frederick na tumigil sa pagpalo. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Sa harap ng mga nagulat na manonood, nahuli ni Roberts ang galit na manlalaban gamit ang perpektong sakal at hinila palabas. Napaka-technical ng galaw na yon na mas mukhang profesional pa kaysa sa mga mismong manlalaban, pinapakita na ang referee ay pwede ring delikado gaya ng mga pinamumunuan niya. Noong 2003 sa Street Beefs, naglaban ang heavyweight na Ingles na si Wayne Cook at Amerikano na si Julian Gonzalez sa isang tensyosong match. He's very strong with those underhook. Train at all the ranges equally. Dinominahan ni Cook ang laban hanggang sa mawalan siya ng kontrol at bugbugin ang kalaban. He's fighting. Just take the right actions. Let's go. Nang pinigilan ng referee ang aksyon, sumabog si Cook, tumalikod at ibinuhos ang galit hindi lang kay Gonzalez. Pati referee sabay bitaw ng malalakas na suntok. What has happened here? Whoa, 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 whoa. This is going way over the top here. Why'd go Andy Davis, the referee? And we've got some problems here. Walang nagawa ang referee, dumulas siya sa likod ni Cook at sinakal ito hanggang sumuko. Masayang-masaya ang mga tao nang matalo ng tagapangalaga ng kaayusan
ang lalaking dumating para lumaban. Hindi ito unang beses na maling tao ang sinaktan ng mandirigma. Si Vyacheslav Datsik ay isang sikat na mandirigmang Ruso na kilala sa paglabag sa mga patakaran, pagbato ng ilegal na suntok, at paminsang pagsakal sa mga referee. Literal, hanggang sa sumuko siya. At sa laban niya kay Romas at Corkelia, ipinagpatuloy ni Datsik ang kanyang ginagawa. Pumasok si Datsik sa laban na parang di siya matatalo. Pero pagtunog ng kampana, kitang-kita na dehado siya. Kontrolado ni Corkelia ang bawat segundo ng laban at ang dominasyong iyon ay nagpagalit kay Datsik. 2001 года дошел до финала чемпионата мира. Это говорит о том, что есть удушающие приемы, называется прием. Момент протекает очень остро. Вот такой Вячеслав Дацик. Dahil sa desperasyon at hindi makaganti, nagpa siya ang Russian na manlalaban na gumawa ng traidor na atake at durugin ang bayag ng kalaban sa isang pagtatangkang baguhin ang takbo ng laban. Agad na magitan ng referee, pero nang mag-relax si Corkelia, biglang sumugod si Datsik at muling umatake ng marumi. Napagtanto ng referee na di na sapat ang salita, kaya ginamit niya ang lakas para pigilan si Datsik. Дисквалифицирован за нанесение удара пальцем в глаз. И здесь вот судья уже по ходу поединка делал ему замечание. Вот, пожалуйста, еще одно нарушение. Опять рефери останавливает бой. Хочет, по крайней мере, остановить бой. Да. Вот был захват за область паха. То, что запрещено правилами. Понятно, что в пылу поединка. Dahil sa kawalan ng respeto, muling nag-focus si Corkelia at nagpakawala ng mababagsik na suntok. Tinambakan si Datsik at tinapos siya sa pamamagitan ng technical knockout. Вот это вот положение уже опасно для Дацика. И что тут же Hindi matanggap ng galit na mandirigma ang pagkatalo, kaya sinubukan niyang umatake ulit ng pataksil kahit tapos na ang laban. Gayunpaman, naging maagap ang referee at agad na kumilos. Потому что если бы атака была продолжена, я думаю, что вот такой Дацик. не хочет смириться с поражением. В данном случае Minsan, di sinasadya ng mandirigma na atakihin ang referee dahil di na nila makita ang pagkakaiba. Kapag ang isang mandirigma ay tinamaan ng matinding knockout, kadalasan ay instinct na lang ang gumagana. At sa pagkakataong ito, nagtapos ang lahat sa pinakamasamang paraan. Kahit na na-knockout siya agad sa unang 5 segundo laban kay Carlo Caput, milagrosong nakatayo pa rin si Renat Lyatifov. Ох, как обескураживающе начался. Pero ang matinding tama ay lubos na nagpalabo sa kanyang mga pandama. Bigla na lang si Renat ay sumugod sa referee na nagligtas sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas, hindi sa kalaban. Kalma lang, kahit may pressure, mabilis gumalaw ang opisyal at hinuli si Renat sa guillotine choke. Piniga hanggang muling mawala ng malay ang nahihilong manlalaban. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось. Но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца. Да. Nagulat ang mga tao nang makita nilang hindi lang pinatigil ng referee ang laban, pinrotektahan niya ang sarili gamit din ng teknik na dapat niyang bantayan. Hindi lahat ng referee ay may pasensya sakaling ka. Ang iba ay sumasagot gamit ang purong galit. Kapag ang manlalaban ay nahuli sa brutal na submission, lumiit, sumakit, at nagulo ang mundo niya. Si Majiawen natutunan niya ito sa mahirap na paraan nang si Shinechagga Zoltsetseg tinamaan siya ng malakas na kanang suntok na nagpabagsak sa kanya. At dito nagsimula ang lahat ng problema. Big right hand! Big right hand! It's good night on Reed! And it's under 60 seconds! It's under 60 seconds! Si Zoltsetseg, nahirap pa rin at lubos na nalilito, ay hindi na niya maiba ang binti ng kanyang kalaban sa binti ng referee. Sa isang desperadong pagtatangka na makatakas sa sakit, hinawakan ni Zoltsetseg ang binti ng referee at sinubukang gamitin dito ang isang leg lock. Ngayon, siya mismo ay naipit sa submission hold kaya kinailangang paghiwalayin sila ng referee habang pinipilit niyang manatiling profesional.
Hindi lahat ng gulo ng referee ay dahil sa kalituhan, minsan galit lang talaga, walang preno. Sa isang event ng He Fights, akala ng referee na si Billy McCombs ay napakalma na ang tensyon. Pero may isa pang manlalaban na hindi pa tapos. Nakalaya siya at may masamang balak. Si McCombs, isang referee at pulis, ay nagpasya na sapat na ang kanyang nakita. Gamit ang kanyang karanasan, hinarang niya ang lalaki, pinigilan ito, at ibinagsak ng may autoridad sa lona. Nagulat ang mga tao sa nakita nila. Ang referee ay mula sa pagiging tagapamagitan ay naging tagapagpatupad. Pinanatili ang manlalaban sa sahig hanggang sa sapilitang inalis ito ng seguridad at pulisya. Hindi lang si McCombs ang referee na nagpakitang kaya niyang lumaban tulad ng pinakamahusay. Sa mundo ng illegal at regional na mixed martial arts, imbis na pagpapakita ng galing at kakayahang atletiko, ang kaguluhan ang nangingibabaw na nangyayari kina Cedi, Dustinel at Bobicio. Naging magandang aral ito kung gaano kabilis mawala ng kontrol ang mga bagay. Tempo! Mula simula pa lang, mataas na ang tensyon dahil sa agresibong palitan at pang-aasar mula sa pre-fight drama. Dahil tumanggi ang mga manlalaban sumunod, napilitang gumamit ng referee ng wikang nauunawaan ng mga baliw na manlalaban. Nangako ang event organizers ng di inaasahang main event at natupad nila ito. Pero hindi siguro sa paraang gusto nila. Alam mo ba kung anong mas nakakahiya kaysa ma-knockout agad? Mas nakakahiya kung natalisod ng referee pagkatapos ng laban. Yan mismo ang nangyari sa Iranian na si Razi Jabari sa isang laban sa Universal Reality Combat Championship. Pagkatapos matalo ni Honorio Banario sa loob ng 2 minuto, hindi tinanggap ni Jabari ang pagkatalo. Pagkatapos ng anunsyo, tumanggi siyang makipagkamay sa kalaban at agad umalis sa ring ng walang paggalang. Namagit na si referee Joey Lepitin para pakalmahin siya, pero ininsulto siya ni Jabari. Ladies and gentlemen, our winner for match number 7, Honorio! Sumabog ang gulo nang itinulak ni Jabari ang referee at sinuntok ito sa ulo. Hindi nag-atubili si Lepitin. Binuhat at ibinagsak niya ito sa lona habang papasok ang mga gwardiya. Isang gabi, 2 kahiyahiyang talo ang dinanas ng Iranian. Isa sa kalaban at isa pa sa dapat nagpoprotekta sa kanya. Hindi lahat ng referee ay tahimik. Ang iba ay may training sa pakikipaglaban. Maaaring akalain na matapos ang gulo sa Next Fighter 13, natutunan na nina Cedi at Dustinel ang maging kalmado. Pero hindi ganoon ang nangyari nang muling nagharap sila sa Next Fighter 8. Hindi pa nawawala ang sama ng loob, naghihintay lang itong bumalik. Sa simula pa lang, agresibo na ang 2 mandirigma at agad nagpalitan ng malalakas na suntok. Alam niya ang asal niya sa ring. Binalaan ng referee ang 2 mandirigma na maglaro ng malinis. Ngunit hindi ito nasunod sa laban. Cedi colțul roșu, wow! Încearcă una Cedi dus jos de către Dustinel. Acolo ar gilotina, dacă insistă acolo, riscă să leșine Dustinel, deci va... Ilang segundo pa lang mula nang magsimula ang laban, agad na nagpakawala si Cedi ng submission hold sa leeg at nanalo sa pamamagitan ng submission. Pero mukhang hindi nasiyahan ang kalaban niya sa resulta at sinubukan pang umatake kahit tapos na ang laban. Gayunpaman, malaking kawalang galang iyon sa desisyon ng referee na hindi niya pinalampas.
Dastinel, deci va trebui să abandoneze lupta, ceea ce s-a și terminat! Cedi câștigă! Ce surpriză! Se pare că conflict nu s-a terminat încă. Yamato. Kahit paano, nakontrol ng mga mandirigma ang pagiging agresibo nila. Hindi lahat ganito ang pagpipigil. Sa mainit na laban sa boxing sa Republika ng Dominicana, nawalan ng kontrol si Julio de Jesus matapos siyang mapatumba ng isang malinis na suntok. Pinastap agad ng referee ang laban, pero hindi ito nagustuhan ni Julio. Jesús, no le conviene la pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir esto rápido. Tiene la intención de salir. Bilang tugon, nagpakawala siya ng isang mabagsik na suntok, hindi laban sa kanyang kalaban, kundi direkta sa referee. Le faltó el respeto al referee. ¡Ey! Bago pa makarik ang nagulat na manonood, agad gumanti ang opisyal ng eksaktong suntok. Bueno, yo creo que debe... ¡Ey! No, pero... Ang sumunod ay kaguluhan. Pilit nagtatanggol si De Jesus sa sarili, habang ipinapakita ng tagapagpatupad ng patakaran na may hangganan din ang mga reperi. Gumuho ang kaayusan sa loob ng ilang segundo, pero isang bagay ang naging malinaw, hindi magpapapigil ang reperi na iyon sa sarili niyang ring. Hindi ito unang beses na napagkamalang punching bag ng boksingero ang reperi. Sa Brav CF57, sina Mohamed Fakhreddin at Mohamed Said Maalem ay naglaban sa isang napakatinding laban. Nagpapalitan ng eksaktong mga suntok at mahigpit na pagkakahawak sa harap ng maingay at masigasig na mga manonood mula sa gitnang silangan. Malinis at magalang ang laban hanggang biglang nagbago. He's cut from granite. Vicious left hook. So that may be something he's looking for. Man's leg with a leg kick. Changes, but there is always fight left in Mohamed Fakhreddin. Sa huling segundo ng unang round, pinabagsak ni Fakhreddin si Maalem sa knockout na dapat sana'y nagtapos ng laban. Pero sumingit ang referee para tapusin ang round na agad nagdulot ng kontrobersya. Broken nose like that. Blood goes back into the chin. He dropped him. The shots are raining down. This is a monsoon and it is... Pagkalipas ng ilang segundo sa ikalawang round, tuluyang pinawi ni Fakhreddin ang lahat ng pagdududa gamit ang isang matinding suntok na muling nagpabagsak kay Maalem sa ikalawang pagkakataon. We may see a little hand feint. Oh, he dropped him again! Dropped him again! Dropped him again! Here comes those shots! Huge. It's almost over! Huge. Decky Larkin standing by! Oh! Imbes tumahimik, lalong uminit ang sitwasyon dahil sa resulta at dumagsa ang mga tao sa kulungan. Nagkaroon ng gulo at sinubukan ng referee na kontrolin ang malawakang rambol. Ang ginawa niya ay leksyon na dapat tularan. That is a legend! That is not a legend! Brave Nation, that is a legend! That is a champ! That is history! That is Mohamed Fakhreddin! Somebody else trying to get in the Brave Combat Federation cage, cause a little bit of trouble. Here comes another shot! Mohamed Fakhreddin, there it is! The two biggest rivalries in Brave Combat Federation history. Both. Madalas, ang pinakamapanganib na sandali para sa mga referee ay hindi tuwing laro, maliban sa ilang segundong kailangan maghiwalay ang mga manlalaban. At isa sa kanila ang nagpasya na hindi pa siya tapos. Pero ang mga atake pagkatapos ng kampana ay wala kumpara sa nangyayari kapag tuluyang nawalan ng kontrol ang mga manlalaban. Pagkatapos ng knockout kay Rice Brink sa loob ng 10 segundo, tumayo si Joseph Nem na hilo at litong-lito. Guys, right away. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Sa halip na kumalma, inakalang kalaban niya ang referee. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, sumampa si Nem sa likod ng opisyal at sinakal ito gamit ang isang matalyon. He can choke out Brandon Gallows. This is serious. Holy shit. Hirap huminga ang referee habang nagmamadaling lumapit ang mga assistant para paghiwalayin sila. Akala mo tapos na ang laban, pero parang ang referee na ang lumalaban para sa buhay niya. Kahit minsan, hindi lang basta nakakaligtas ang mga referee, kundi nakakabawi pa sila sa sitwasyon.
Sa Rusya, kakaiba ang antas ng pampalakas ng labanan. Brutal ang laban, optional ang patakaran, at laging handa ang referee sa anumang mangyari. Nang nagharap sina Shamil Gaziev at Kamil Kazanov, alam ng referee na mahaba ang gabi sa kanya. Двойка, но пока мимо. Опасен он в какие-то моменты. Камиль Хасанов попадает. Habang tumatagal ang laban, nainis ang isa sa mga manlalaban at tumanggi siyang bumitaw, kaya napilitan ng referee na mamagitan. Ginawa niya ito sa isa sa pinaka-agresibong pakikialam na nakita. Встречает Камиль своего оппонента. Шамиль подхватывает, его попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в пах. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Это нарушение. Agad na tumigil ang laban matapos ideklara ng referee, ngunit hindi maganda ang pagtanggap ng natalong manlalaban sa desisyon. Потяжелее, да, Камиль, потяжелее. Не знаю, насколько. Отсчитывает Сидорин Шамилю Газгириеву. Видно, что у него какой-то там болевой импульс. И все, бой заканчивается на этом. Шамиля Газгириева снимает с боя, и он Я думаю, что это очень зря сейчас Шамиль Газгириев нападает на... Sa mga palakasan ng labanan sa Rusya, hindi lang dapat alam ng mga referee ang mga patakaran. Dapat mas matatag pa sila kaysa sa mga manlalaban, at pinatunayan ng referee na ito ang kanyang katatagan. Pero minsan, hindi sa referee nakatuon ng karahasan, minsan sa kalaban ito nakatuon, kahit tapos na ang laban. Akala ni Ahmed Aldarmaki panalo na siya nang mahuli niya ang kalaban gamit ang mata leon. Kahit sumuko na ang kalaban, ayaw pa rin niyang bumitaw sa yakap. Nag-alala sa kaligtasan ng manlalaban, pumagit na si Mark Goddard para paghiwalayin sila. Ngunit sumabog ang galit ni Aldarmaki. Marahas niyang itinulak si Goddard sa dibdib na nagpagalit sa ibang opisyal. Out. He can finish it off here. This is not good. This is not good. Oh, it's over. Rear naked choke, ladies and gentlemen, Mark Goddard. Hindi umatras si Goddard, hinarap siya, itinulak pabalik, at agad diniskwalipika. Malinaw ang mensahe. Pwede mong atakihin ang kalaban, pero bawal hawakan ng referee o mawawala lahat sa'yo. Ginamit niya ang lakas at autoridad para tiyaking hindi na muling magpapakawala ng maruming suntok si Daly, pero nagawa na ang pinsala. Agad pinaalis si Daly sa UFC at binigyan ng habambuhay na ban. Kahit tapos na ang laban, nagawa pa rin ni Daly ang maruming suntok sa dulo. Minsan, pati referee sa bare knuckle boxing ay nadadamay sa gulo. Magulo na ang bare knuckle, kaya nagagalit na pati mga mandirigma sa referee. Sa Bare Knuckle Fighting Championship 62, si Keith Richardson ay tinamaan ng sunod-sunod na suntok mula kay Alberto Blas. Nang tumalon si referee Sam Burgos para itigil ang laban, si Richardson na umakto agad ay lumingon at umatake sa lalaking tumutulong sa kanya. He's looking at the ref. The fight's over. He might be done. We have a new world champion. It is Alberto Blas. Richardson is trying to fight Sam Burgos. Umatras si Burgos na nakataas ang kamay, habang mabilis namang lumapit ang mga assistant para paghiwalayin sila. Tapos na sana ang laban, pero muntik nang magdulot ng gulo si Richardson dahil sa galit niya sa referee. Ang boxing na walang guwantes ang pinakamabangis at di inaasahang labanan ngayon. Kapag isinama mo pa ang British na mandirigma, punong stadium, at personal na alitan, makakamit mo ang perpektong reseta ng kaguluhan. Sa O2 Arena sa Londres sa BKB 15, nagpapalitan ng malalakas na suntok sina Dom Clark at Ashley Gibson, bawat isa ay mas marahas sa nauna. Yeah, he offered up sort of a wide, A massive target there. Ash is also offering. Ready to unleash one. It's Oh, hard. it's a good shot then. And Ash comes back, swings one. Pagkatapos sa tensyong sandali, si Ashley ay tuluyang napasailalim at halos di na makasagot. At nang sa wakas ay namagitan ng referee, patuloy pa rin si Ashley sa pagsuntok, nagbato pa rin ng mga suntok kahit tapos na ang round. Nawala ng pasensya ang referee kaya marahas niyang pinatigil ang laban. Hurt a little bit as well.
Oh, good shot there from Ash. But Ash is leaning hard out. he's hit him when he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. Naibalik ang kaayusan at ipinagpatuloy ang laban. Yung ilang segundong yon ay nagpakita na ang mga referee sa combat sports siguro ang pinakamatatapang na opisyal sa mundo. Sa Cage Rage 2005 si Attila Kubalay ay nakilala bilang isa sa pinakamaruruming mandirigma. Noong magtapikan ng guwantes, biglang bumira ng murang suntok si Kubalay. Palatandaan ng maduming laban. He's came into the elite, he's picked up a lot of skill and technique, but as you can see, habang naglalaban, nagbitaw siya ng isa pang ilegal na suntok at sunod-sunod na bawal na tuhod. Nang makialam ang referee, tumanggi si Kubalay na bumitaw kaya wala nang ibang magawa. Inikutan siya ng referee ng choke at pinilit siyang sumuko. kick there. Oh. I mean, I like the idea that it was striker versus grappler, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very, very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Natalo si Kubalay sa laban, na-disqualify, napahiya at pinaalis sa arena habang binubuo siya. Ang pinaka-wild na sandali ay kapag ang referee mismo ang nagiging bida ng gabi, hindi lang nagkokontrol ng kaguluhan. Sa isang direguladong laban, hindi lang ang mga manlalaban ang nagsuntukan. Matapos itulak ang referee, gumanti ito ng malakas na suntok. Sumabog ang mga tao sa tuwa ng buhatin ng referee ang lalaki at ibagsak siya sa lona. Lumampas na sa linya ang mandirigma at ibinalik siya ng referee sa kanyang lugar gamit ang suntok. May ilang referee na hindi lang humihinto ng laban, kundi hinihiya pa ang mandirigma sa sariling paraan. Si Vyacheslav Datsik ng Russia ay kilalang lumalabag sa lahat ng patakaran. Laban kina Ramaz at Celia, madumi siyang lumaban. Mga low blow, illegal na atake at hindi pinapansin ng referee. Nang ayusin ng referee ang laban, nagwala ulit si Datsik kaya kinailangan siyang pigilan ng pisikal. Pagkatapos ng laban, nag-atake pa siya, pero tinaas na ng referee ang depensa niya para magprotekta. Dahil sa pagod sa gulo, muling chinoke ng referee si Datsik sa ikalawang beses. Pinatunayang kahit ang pinakabaliw na mandirigma sa Russia ay hindi makakatakas sa sawang-sawang opisyal. Minsan, referee ang nagtatapos ng laban ng mandirigma. Sa Australia, suntok sa batok ang pinaka-hindi katanggap-tanggap. Sa Sydney Opera House, nagdulot ang insidenteng iyon ng isa sa pinakamalalaking kaso ng hooliganismo sa boxing. Sa laban ni Ken Salisbury at Alex Temelkov, nagdulot ng gulo ang ilegal na suntok sa batok. Kaya sumugod ang mga coach at assistant sa ring. Hinawakan ni promotor Bernie Hall ang ulo ng boksingero habang napilitang manuntok si referee Sharky Ramon para makaligtas sa gulo. And now the champ's gone a bit wild, and Bernie Hall has actually fought. Here's a real go. You won't see this too often. One of the cornermen, the fight's still going, and one of the cornermen from Temelkov's corner, Sharky Raymond, the referee, is trying to stop it. The cornerman's down. Sharky Raymond is one of the cornermen. The fight will have to win. Sharky Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. Sa ilang segundo, halos 20 lalaki ang nagsuntukan sa ring. Ang mga tagahanga na pumunta para manood ng isang laban ng isa laban sa isa ay nakasaksi sa halip ng isang totoong rambol. May referee na mas malakas pa sumuntok kaysa ilang boksingero. Mula kay Conor McGregor na nakakulong, hanggang kay Paul Daley na nagbato ng ilegal na suntok na sumira sa kanyang karera. Ipinapakita ng mga sandaling ito na hindi lang nagpapatupad ng patakaran ang mga referee. Nilalagay rin nila sa panganib ang sarili para protektahan ang mga manlalaban, kahit minsan nasusuklian ng karahasan.